Isipin mo ito. Isang gabi, tahimik ang paligid. Biglang may kakaibang liwanag na lumitaw sa kalangitan. Hindi ito bituin, hindi rin eroplano, hindi rin drone. At ayon sa mga nakasaksi, tila may bagay na gumagalaw sa paraang imposible para sa teknolohiyang alam natin ngayon. Sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho ito na parang hindi kailanman naroon. Sa loob ng mahigit 80 taon, libo-libong tao mula sa iba't ibang bansa ang nagsasabing nakakita sila ng mga hindi maipaliwanag na lumilipad na bagay. May ilan pang nagsasabing nakaharap nila mismo ang mga nilalang na hindi tao. May mga piloto, mga sundalo, mga pulis, maging mga astronaut at dating opisyal ng gobyerno na nagsabing may mga pangyayaring hindi nila maipaliwanag. Ngunit ang tanong, totoo nga ba ang mga alien? O isa lamang ba itong bunga ng maling interpretasyon, ilusyon, o mga lihim na military experiment? Ngayong araw, susuriin natin ang ilan sa pinakakilalang UFO at alien sighting sa iba't ibang panig ng mundo. At sa bandang huli, aalamin natin kung bakit maging ang Pilipinas ay mayroon ding mga nakakikilabot na ulat tungkol sa mga misteryosong nilalang at kakaibang ilaw sa kalangitan. Bago pa man naimbento ang teleskopyo, matagal nang nagtatanong ang sangkatauhan ng isang misteryosong tanong. Nag-iisa lang ba tayo sa napakalawak na universe? Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, ang mga sinaunang pilosopong Griego tulad nina Democritus at Epicurus ay nagmungkahi na maaaring may napakaraming mundo bukod sa Earth. Naniniwala silang kung napakalawak ng universe, hindi imposibleng may iba pang planetang may buhay. Pagsapit ng Middle Ages, hamina ang ganitong mga ideya dahil sa impluwensya ng relihiyon sa Europa. Gayunpaman, hindi tuluyang nawala ang tanong tungkol sa posibilidad ng ibang mga mundo. Noong ika-16 at ika-17 siglo, nagbago ang pananaw ng tao sa kalawakan. Ipinakita nina Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, at Johannes Kepler na ang Earth ay hindi sentro ng universe. Dahil dito, muling nabuhay ang posibilidad na may iba pang mga planetang maaaring tirhan ng buhay. Noong 1600, ang Italianong pilosopo na si Giordano Bruno ay nagsabi na ang mga bituin ay maaaring may sarili ring mga planeta at maaaring may mga nilalang na naninirahan doon. Dahil sa kanyang mga paniniwala, kabilang ang iba pang kontrobersyal na ideya, siya ay hinatulan at sinunog sa Roma. Bagamat hindi siya pinarusahan dahil lamang sa kanyang paniniwala tungkol sa ibang mga mundo, naging simbolo siya ng malayang pag-iisip tungkol sa universe. Pagsapit ng ika-19 na siglo, naging popular ang paniniwalang may buhay sa ibang planeta, lalo na sa Mars. Noong 1877, napagmasdan ng Italianong astronomang si Giovanni Schiaparelli ang mga guhit sa ibabaw ng Mars na tinawag niyang kanali. Sa maling pagsasalin sa Ingles bilang canals, marami ang naniwalang gawa ito ng isang matalinong sibilisasyon. Kalaunan, napatunayang hindi ito ebidensya ng mga alien kundi resulta ng limitasyon ng mga obserbasyon noon. Noong 1938, lalong lumaganap ang interes sa mga nilalang mula sa kalawakan matapos ang radio drama na The War of the Worlds, batay sa nobela ni H.G. Wells. Maraming tagapakinig ang nagkamaling isipin na totoong may pagsalakay ng mga nilalang mula sa Mars, bagamat ang lawak ng panik na madalas ikwento ay pinaniniwalaang napalabis sa paglipas ng panahon. Ang modernong UFO era ay nagsimula noong 1947 nang iulat ng pilotong si Kenneth Arnold ang pagkakita ng 9 na kakaibang lumilipad na bagay sa Estados Unidos. Mula rito, sumikat ang terminong flying saucer.
Sa parehong taon, naganap ang kontrobersyal na Roswell Incident, na hanggang ngayon ay isa pa rin sa pinakakilalang UFO mystery sa buong mundo. Noong dekada 1950 at 1960, dumami ang mga ulat ng UFO sighting sa iba't ibang bansa. Kasabay nito, lumitaw ang mga kwento tungkol sa umano'y pagdukot ng mga alien sa mga tao o alien abduction. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay ang kina Betty at Barney Hill, na nagsabing nakaranas sila ng kakaibang pangyayari noong 1961. Ang kanilang salaysay ay naging isa sa mga pinakatinatalakay na ulat ng ganitong uri, bagamat nananatiling hindi napatutunayan. Noong huling bahagi ng ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan, nagsimula ng seryosong pag-aralan ng ilang pamahalaan ang mga hindi maipaliwanag na bagay sa himpapawid. Sa halip na gamitin ang terminong UFO, mas ginagamit na ngayon ang UAP o Unidentified Anomalous Phenomena. Ang terminong ito ay tumutukoy lamang sa mga bagay o pangyayaring hindi pa natutukoy ang pinagmulan at hindi nangangahulugang galing na agad ang mga ito sa mga alien. Kasabay nito, patuloy ring sumusulong ang agham sa paghahanap ng buhay sa kalawakan. Libu-libong planeta sa labas ng ating solar system ang natuklasan, at pinag-aaralan ng mga astronomo kung may mga mundong maaaring may angkop na kondisyon para sa buhay. Sa ngayon, wala pang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na bumisita na sa Earth ang mga extraterrestrial. Gayunpaman, nananatiling bukas ang posibilidad na maaaring may ibang anyo ng buhay sa napakalawak na universe. Kaya matapos ang libu-libong taon ng paghahanap at pagtatanong, nananatili pa rin ang isa sa pinakamalaking misteryo ng sangkatauhan. Nag-iisa lang ba talaga tayo sa kalawakan, o may ibang sibilisasyong naghihintay lamang ng tamang panahon upang magpakilala? Noong taong 1947, isang negosyanteng piloto na si Kenneth Arnold ang nagsabing nakakita siya ng 9 na kakaibang lumilipad na bagay habang lumilipad malapit sa Mount Rainier sa Estados Unidos. Inilarawan niyang parang lumulundag na platito sa ibabaw ng tubig, ang galaw ng mga ito. Dito nagsimulang sumikat ang terminong flying saucer. Makalipas lamang ang ilang linggo, sumunod ang isa sa pinakakontrobersyal na insidente sa kasaysayan, ang tinatawag na Roswell Incident. Ang Roswell Incident, noong Hulyo 1947, may bumagsak na kakaibang bagay malapit sa Roswell, New Mexico. Sa una, naglabas ng pahayag ang militar na nakarecover sila ng isang flying disc. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, binago nila ang kanilang pahayag. Sinabi nilang isa lamang itong weather balloon. Doon nagsimula ang napakaraming haka-haka. Marami ang naniwalang may itinagong alien spacecraft ang gobyerno. May ilan pang nagsasabing may mga bangkay umano ng hindi kilalang nilalang na dinala sa isang lihim na military base. Hanggang ngayon, wala pa ring konkretong ebidensyang nagpapatunay sa mga alegasyong iyon. Gayunpaman, ang Roswell ay nananatiling isa sa pinakatanyag na UFO mystery sa buong mundo. Ang Area 51. Kapag pinag-uusapan ang aliens, halos imposibleng hindi mabanggit ang Area 51. Isa itong tunay na military facility sa Nevada. Sa loob ng maraming dekada, napakaraming kwento ang lumabas. May nagsasabing dito umano itinatago ang mga alien spacecraft. May nagsasabing dito pinag-aaralan ang teknolohiya mula sa ibang planeta. Ngunit ayon sa opisyal na paliwanag, ginagamit ang lugar para sa mga lihim na military aircraft at experimental technology. Dahil mahigpit ang seguridad, lalo lamang nadaragdagan ang misteryo. Ang Rendlesham Forest Incident sa United Kingdom. Noong Disyembre 1980, ilang sundalo ng Amerika na nakabase sa England ang nakakita umano ng kakaibang liwanag sa kagubatan ng Rendlesham. Akala nila ay bumagsak ang isang eroplano. Ngunit nang lapitan nila ang lugar, nakita raw nila ang isang tatsulok na bagay na may kakaibang ilaw. Ayon sa ilan,
Tila may mga simbolong nakaukit sa ibabaw nito. Pagkalipas ng ilang sandali, umangat umano ito ng walang ingay at mabilis na naglaho. Hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na paliwanag na lubusang tinatanggap ng lahat. Ang Phoenix Lights, noong 1997, mahigit 10,000 tao sa Arizona ang nakakita ng napakalaking hanay ng mga ilaw sa kalangitan. May nagsabing napakalaki ng bagay na iyon. Mas malaki pa umano kaysa isang football field. May ilan namang naniniwalang military flares lamang ang nakita ng mga tao. Ngunit hanggang ngayon, patuloy pa rin ang debate tungkol sa tunay na nangyari noong gabing iyon. Ang Belgium UFO Wave. Mula 1989 hanggang 1990, libo-libong mamamayan ng Belgium ang nag-ulat ng malalaking tatsulok na UFO. Maging ang kanilang Air Force ay nagsagawa ng investigasyon. May mga radar detection. May mga piloto ring nagsabing nakakita sila ng mga kakaibang target sa himpapawid. Ngunit wala pa ring naging tiyak na conclusion. Ang Zimbabwe School Incident. Isa ito sa pinakakakaibang kaso. Noong 1994, mahigit 60 estudyante sa Ariel School sa Zimbabwe ang nagsabing may lumapag na kakaibang sasakyan malapit sa kanilang paaralan. Ayon sa kanilang magkakatulad na salaysay, nakakita sila ng maliliit na nilalang na may malalaking mata. May ilan pa sa mga bata ang nagsabing tila nakikipag-usap umano ang mga nilalang sa pamamagitan ng isip. Hanggang sa kasalukuyan, marami pa ring mananaliksik ang nagtatalo kung ano talaga ang nakita ng mga batang iyon. Ang mga UFO na nakita ng mga piloto. Sa nakalipas na mga taon, mas naging seryoso ang pag-aaral sa mga tinatawag ngayong UAP o Unidentified Anomalous Phenomena. May ilang military pilots mula sa Estados Unidos ang naglabas ng testimonya tungkol sa mga bagay na gumagalaw ng napakabilis. Ayon sa kanila, ang ilan sa mga ito ay tila kayang huminto sa ere, lumiko ng walang senyales ng propulsion, at bumilis sa paraang mahirap ipaliwanag gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Bagamat kinumpirma ng pamahalaan na may mga video ngang hindi pa lubusang maipaliwanag. Hindi nito nangangahulugang alien na agad ang pinagmulan ng mga ito. Patuloy pa ring pinag-aaralan ang mga naturang insidente. Samantala, bagamat hindi kasing dami ng mga ulat sa ibang bansa, mayroon ding mga Pilipinong nagsasabing nakaranas sila ng mga kakaibang pangyayari. Sa iba't ibang lalawigan, may mga ulat ng mga umiikot na ilaw sa kalangitan. May mga nakakita umano ng mga bilog na liwanag na biglang nawawala. May mga residente ring nagsabing tila may mga bagay na tahimik na lumilipad sa gabi. Noong dekada 1970 hanggang 1990, may ilang lokal na pahayagan ang nag-ulat ng mga umano'y UFO sightings sa mga lugar tulad ng Pampanga, Pangasinan, Cebu, Davao, Negros, at maging sa Metro Manila. May mga mangingisdang nagsabing may nakita silang maliwanag na bagay na tila lumulutang sa ibabaw ng dagat bago ito biglang umakyat sa kalangitan. May mga magsasakang nagkwento naman ng malalaking ilaw na tila nakahinto sa ibabaw ng kanilang bukirin. Sa ilang pagkakataon, sinubukan itong ipaliwanag bilang meteor, satellite, military aircraft, o atmospheric phenomenon. Subalit para sa ilang saksi, iba raw ang kanilang nakita. Mayroon ding mga kwento tungkol sa umano'y, maliit na nilalang, na nakita sa mga liblib na lugar. Gayunpaman, wala pang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na ang mga ito ay tunay na extraterrestrial beings. Marami sa mga kwentong ito ang nananatiling bahagi ng lokal na alamat, personal na testimonya, at mga hindi pa nalulutas na misteryo. Sa loob ng maraming dekada, nabuo ang napakaraming teorya tungkol sa umano'y presensya ng mga aliens sa Earth. Para sa ilan, isa lamang itong kathang-isip. Ngunit para sa iba, naniniwala silang may mga lihim na matagal nang itinatago sa publiko. Ang Roswell Cover-Up, isa ito sa pinakasikat na conspiracy theory sa buong mundo.
Ayon sa teorya, ang bumagsak sa Roswell, New Mexico noong 1947, ay hindi weather balloon kundi isang alien spacecraft. Pinaniniwalaang nakarecover umano ang militar ng mga piraso ng sasakyan at maging ng mga bangkay ng mga extraterrestrial. Sinasabi ng mga naniniwala rito na, binago umano ng gobyerno ang opisyal na ulat upang maitago ang katotohanan. Samantala, ipinapaliwanag ng opisyal na imbestigasyon ng pamahalaan ng Estados Unidos na ang insidente ay may kaugnayan sa isang lihim na military balloon project noong panahong iyon. Ang Area 51 at reverse engineering. Ayon sa isa pang kilalang teorya, ang lihim na military base na kilala bilang Area 51 ay ginagamit umano upang pag-aralan ang mga alien spacecraft. May mga nagsasabing dito umano sinusubukang kopyahin o i-reverse engineer ang teknolohiyang hindi gawa ng tao. Bagamat tunay na military facility ang Area 51, wala pang ebidensyang nagpapatunay na may itinatagong alien technology rito. Maraming historiador ang naniniwalang ang matinding seguridad ng lugar ay may kaugnayan sa mga classified military aircraft. Ang Majestic 12, may mga dokumentong lumabas noong dekada 1980 na nagsasabing may isang lihim na grupong tinatawag na Majestic 12. Ayon sa conspiracy theory, binuo umano ito ng pamahalaan ng Estados Unidos upang pamahalaan ang lahat ng impormasyong may kaugnayan sa mga alien. Gayunpaman, itinuturing ng maraming eksperto at ng mga opisyal na pagsusuri na peke ang mga dokumentong ito. Ang alien abduction. Libu-libong tao ang nagsabing sila umano ay dinukot ng mga alien. Karaniwang kwento ang paggising sa loob ng isang kakaibang sasakyan, mga eksperimento sa katawan, at pagkawala ng alaala sa loob ng ilang oras. May mga psychologist na nagmumungkahing ang ilan sa mga karanasang ito ay maaaring may ugnay sa sleep paralysis, maling alaala, o iba pang psikolohikal na paliwanag. Gayunpaman, nananatili itong paksa ng debate sa ilang komunidad. Ang sinaunang alien theory, isa ito sa pinakapopular na teorya sa internet. Ayon dito, bumisita umano ang mga alien sa Earth libu-libong taon na ang nakalipas at tinulungan ang mga sinaunang tao sa pagtatayo ng mga monumental na estruktura gaya ng mga pyramid sa Egypt, mga guhit sa Nazca, desert sa Peru, at iba pang sinaunang gusali. Gayunpaman, mariing tinututulan ito ng karamihan sa mga arkeologo. Ayon sa kanila, may sapat na ebidensya na nagpapakitang ang mga sinaunang tao ang nagtayo ng mga estrukturang ito gamit ang kaalaman at teknolohiyang mayroon sila noong panahong iyon. Ang lihim na kasunduan sa mga alien. May isa pang conspiracy theory na nagsasabing may lihim umanong kasunduan ang ilang pamahalaan sa mga extraterrestrial. Ayon sa kwento, pinayagan umano ang mga alien na magsagawa ng limitadong pag-aaral sa mga tao kapalit ng pagbabahagi ng kanilang teknolohiya. Wala pang mapagkakatiwalaang ebidensya na nagpapatunay sa alegasyong ito. Ang mga alien na nagpapanggap bilang tao. May ilang conspiracy theorists na naniniwalang may mga alien na matagal nang namumuhay sa Earth habang nagtatago sa anyong tao. Tinatawag nila itong reptilian o iba pang uri ng umano'y extraterrestrial beings. Gayunpaman, walang siyentipikong ebidensya na sumusuporta sa paniniwalang ito, at itinuturing itong isang modernong conspiracy theory. Ang UFO cover-up ng mga gobyerno. Ayon sa teoryang ito, maraming pamahalaan ang nakakita na umano ng mga UFO ngunit sadyang hindi inilalabas ang lahat ng impormasyon upang maiwasan ang panik o maprotektahan ang sensitibong military intelligence. Totoong may ilang dokumentong na-declassify tungkol sa mga hindi pa maipaliwanag na obserbasyon sa himpapawid. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga ulat tungkol sa UAP o UFO ay hindi automatikong nangangahulugang ebidensya ito ng mga alien. Ang Dulce Base. Isa pang tanyag na conspiracy theory ang tungkol sa umano'y lihim na underground base sa New Mexico na tinatawag na Dulce Base.
Sinasabing dito raw nagtutulungan ang mga siyentipiko at mga alien sa mga lihim na eksperimento. Gayunpaman, walang mapagkakatiwalaang ebidensya na nagpapatunay na umiiral ang naturang pasilidad. Ang malapit ng alien disclosure. Isa sa pinakabagong conspiracy theories ang nagsasabing malapit ng aminin ng mga pamahalaan sa buong mundo ang katotohanan tungkol sa mga alien. Ang paniniwalang ito ay lalong lumakas matapos ang paglalabas ng ilang video ng mga hindi pa natutukoy na bagay sa himpapawid, at mga pagdinig sa Kongreso ng Estados Unidos, tungkol sa UAP. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag mula sa alinmang pamahalaan na nagpapatunay na may napatunayang extraterrestrial civilization na bumisita sa Earth. Sa paglipas ng maraming dekada, patuloy na nabubuhay ang mga conspiracy theories dahil sa kakulangan ng tiyak na sagot sa ilang misteryosong pangyayari. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga teoryang ito ay nananatiling mga haka-haka. Habang patuloy ang pag-unlad ng agham at eksplorasyon sa kalawakan, bukas pa rin ang tanong kung may iba pang anyo ng buhay sa universe. Gayunpaman, sa kasalukuyan, wala pang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na bumisita na sa ating planeta ang mga alien. Napakalawak ng ating universe. May bilyon-bilyong bituin, at trilyon-trilyong planeta. Dahil dito, maraming siyentipiko ang naniniwalang posible ang pagkakaroon ng buhay sa ibang bahagi ng kalawakan. Ngunit ang pagiging posible ay hindi nangangahulugang mayroon ng ebidensyang nagpapatunay na nakadalaw na sila sa ating planeta. Hanggang ngayon, wala pang kinikilalang siyentipikong patunay na may alien civilization nang bumisita sa Earth. Marami sa mga UFO sightings ay kalaunang naipaliwanag bilang mga eroplano, balloon, satellite, drone, meteor, optical illusion, o iba pang natural na pangyayari. Ngunit mayroon ding maliit na porsyento ng mga ulat na nananatiling walang tiyak na paliwanag. Kung sakaling may isang sibilisasyong mas advanced kaysa sa tao, ano kaya ang kanilang magiging layunin? Pagmasdan lamang tayo, tulungan tayo, o sadyang iwasan ang pakikipag-ugnayan. Hanggang ngayon, walang nakakaalam ng tunay na kasagutan. Ngunit habang patuloy na lumalawak ang ating kaalaman tungkol sa kalawakan, maaaring isang araw, matuklasan natin ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa sangkatauhan. Nag-iisa lang ba talaga tayo sa universe? O may mga matang matagal nang nagmamasid mula sa napakalayong bahagi ng kalawakan? Ikaw, ano ang iyong paniniwala? Totoo kaya ang mga alien? O ang lahat ng ito ay isa lamang serye ng mga misteryong naghihintay ng tamang paliwanag? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section. At kung mahilig ka sa mga misteryo, kasaysayan, at mga totoong kwentong nagbibigay ng matinding palaisipan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang dokumentaryong tulad nito.